Ito mga kadad sa isang Kondura, split type inverter yan. Bigla na lang daw ayaw sumindi. Ngayon, i-check natin yung remote niya. Ayun o, umiilaw naman. Pero kahit anong pindot natin mga kadad, ayaw pa rin sumindi. Ano kaya nangyari? Kakagamit lang daw kanina ni ma'am, tapos nung sindihan niya daw uli, ayun, ayaw na. So mga kadad, ang gagawin natin, i-check muna natin tong supply niya, yung power. Pag mga power supply ang nawala or ayaw mag-on ng aircon, unang-unang i-check natin talaga dapat dyan. Para sa akin mga kadad, sabi sa pagtotrouble ko ay yung power supply. Kasi siya yung nagbibigay ng kuryente para mabuhay yung aircon. So ito, ilalagyan lang natin ng test prod. Tapos, ayan, 37.2 lang yung kuryente na nakuha natin. Ibig sabihin, hindi talaga under yung aircon kahit na anong gawin natin. Ngayon, ito troubleshoot natin siya. Tinanong ko yung breaker, ito pala yung breaker. Kung makikita nyo, yung breaker nakababa siya. Pero baligtad kasi pagkakabit, kaya naka-on yan mga dads. Nakita nga natin mga dads na nakatap siya sa outlet, yung power supply niya na papunta sa aircon. So kumuha lang sila dito sa outlet. Ang gagawin natin, check muna natin dito kung may power siya. Kung ano man ang makuha natin dito, magkaroon man siya ng kumpletong power o hindi, at least alam natin kung saan tayo tutungo. Pupunta ba tayo dito sa taas ng breaker o pupunta tayo sa electric panel nila? Ay mga dad, so check lang natin. So ayan, medyo lubog na kasi dito yung outlet niya. Sinubukan ko saksakin or ilagay yung test pad. Umatras lang yung outlet niya. Kaya ginawa ko, dito na lang sa extension ako nag-check mga dads. Ayan. Inaayos ko lamang yung test pad kasi medyo maluwang yung mga extension na ganyan. Kaya dapat nakatagilid ng konti yung mga test pad natin. Ayan mga dads, nakakuha tayo ng 221 volts. Ayan, ibig sabihin mga dads, dahil nakakuha tayo ng 221 volts, meron siyang power papunta doon sa electric panel. Ngayon ang problema, nandito lang yan mga dads. Mula dyan, papunta dito, ang gagawin natin, i-check natin dyan sa breaker. Ito na nga mga dads, i-check muna natin dito sa taas. So kung mapapansin nyo, baliktad yung breaker natin. Ibig sabihin, yung line side natin, nandito sa baba. Ayun. So, ang nakuha natin ay 37.4. So, alusim siya dun sa outlet. Ibig sabihin, yung problem niyan, nasa baba mga dads, papunta dun sa outlet. Kaya ang gagawin natin, i-check muna natin yung outlet dito sa baba. Ayan, tatanggalin lang natin to. Then, ayun, katulad nga kanina mga dads, re-replay ko lang or i-test ko lang uli, ipapakita ko lang sa inyo, na nakakuha tayo dito ng 221 volts. Ayan. Ito nga mga dads, napansin nyo, hindi stable yung reading niya kasi nahirapan ako, lalo na isa lang kami yung pinagtitest ko. Pero yun, nakakuha tayo ng 221 volts. Yan, tatanggalin natin to. Itetest muna natin tong outlet. Dito, dapat makakuha din tayo ng 221 volts. So, sigurado yun kasi sa extension nakakuha tayo. Sigurado rin na makakuha tayo dito. Ngayon, bubuksan na natin tong outlet mga dads. So,